So, good afternoon guys. So, this afternoon is we are going to discuss about the 21st century education. So, our learning outcomes is first, define the 21st century education, describe the 21st century teacher, and needed and innovative tools for learning, etc. So, the 21st century education context. So, schools in the 21st century focused in a project-based curriculum for life that would engage students in addressing real-world problems and humanity concern and issues. So that's the context of our 21st century education, that it focuses on a project-based curriculum that the student would engage on addressing the real-world problem. So, the 21st century schools, so we have the students, new definition of an educated person. So, when you say students, so new definition of an educated person. Curriculum is a new way of designing and delivering the curriculum. Schools will go from buildings to nerve centers. Teacher will transform the role from being dispenser of information to becoming facilitators of learning. So, implication for teachers. So, discover. So, teacher must discover students' interests. No? Kailangan talaga ng mga teacher to discover the interest of the student. Kasi pag hindi mo discover yung interest ng estudyante, then your discussion or yung topic mo or yung discussion na ibibigay mo sa mga estudyante mo is useless lang kasi hindi mo dinidiscover kung ano ba, saan ba sila interesado, no? So, sabi dito, by helping them to see what and how they are learning to prepare them for life in the real world. So, you have to discover kung ano mga ba ang interest ng isang estudyante. Kasi para matulungan mo sila para sa next life na nila, pag next life. So, pag ano na nila, parang nandun na sila sa real world, di ba? So, you are going to prepare your student in the future. So, as a teacher, you have to discover your students kung ano nga ba yung mga gusto nila. And next is the flexible. So, they must be flexible in how they teach. No? So, as a teacher must be flexible. So, when you say flexible, dapat alam ng teacher lahat. Like, they must be flexible in how they teach, kung paano yung pamamaraan ng pagtuturo nila. Paano yung pamamaraan ng pag-handle ng kanilang mga estudyante. No? So, dapat flexible ang isang teacher. So, as a future educator, so dapat maging flexible tayo. And then, instant curiosity. So, when you say instant curiosity, they must instant curiosity, which is a fundamental to lifelong learning. So, as you all know that hindi lang nagtatapos ang ating kaalaman or ang ating learning sa loob lang ng ating paaralan, kundi panghabang buhay po ang ating pag-learn. So, dapat, as a teacher, dapat mayroon kang instant curiosity na dapat curious ka sa lahat ng bagay because as dito nga sinabi sa presentation that it is a fundamental to a lifelong learning. Okay? And then, the fourth one is excite learners. So, they must excite learners to become more resourceful so that they will continue to learn outside formal school. So, as a teacher, you are going to excite your learners na kailangan ma-excite sila. Kasi, in what way na ma-excite? Kailangan mong turuan yung mga estudyante mo na maging resourceful, researchable, dapat marunong sila dun. Kailangan mo silang turuan on how they are going to continue on learning outside, no? Formal school. So, kahit nasa labas sila ng school, so, they are excited on learning. Okay? So, excited sila. Dapat you have to excite learners. Yan yung teacher. So, implication for a teacher. We have here the 21st century curriculum. We have 8. The interdisciplinary, project-based, research-driven, no? Higher order thinking skill. Dapat ganit. Ito yung
nakapagkaloob sa isang estudyante as a teacher. Because we are student-centered. So, hindi na tayo teacher-centered. Student-centered na tayo. So, dapat may interdisciplinary, project-based, research-driven, higher-order thinking skills, no? Dapat mataas ang kanilang thinking skills. Multiple intelligence, technology and multimedia, multiple literacies, and service learning. Okay? Ano ba tayo? So, yun yung the 21st century curriculum. Ito yung curriculum ng 21st century. Na project-based yung estudyante, dapat they are researchable, they have embodied the higher order thinking skills. So, as a teacher, dapat ikaw mismo ang mamumuno or you are going to teach your students on becoming a higher order thinking skills, on becoming technology and multimedia literate, multiple literacies. So, dapat they are literate good. No? And then, 21st century learning environment. So, we have here the environmentally friendly. So, consider the kind of space needed by students and teachers. So, dapat ang environment friendly. Okay? So, that's the learning environment of a 21st century, that our environment are environmentally friendly, energy efficient, plenty of wall space and other areas for displaying students' work, range schools. So, consider the kind of space needed by student and teachers. So, yun yung ating 21st century learning environment. So, the characteristic of a 21st century teachers, dapat multi-literate. Okay? As a teacher, okay, these are the characteristic of a 21st century teacher. So, as a teacher, so, kailangan multi-literate ka. So, when you say multi-literate, alam mo ang media literate, writing, reading, no? Multi-literate ka as a teacher. Alam mo. Kasi, you cannot teach your students properly if kung ikaw mismo sa sarili mo, meron kang pang kakulangan. Okay? Multi-specialist. Dun si specialist, like, alam niya kung paano niya i-hands-on yung mga student niya, paano niya gawing exciting rather ang school, ang pagtuturo niya. Multi-skills, dapat alam ng teacher kung paano magawa ng magagandang presentasyon para sa kanyang mga estudyante, no? So, the student must engage sa learning, self-directed and lifelong learner. So, one of the best characteristic ko sa teacher is dapat lifelong learner. So, lifelong learner because hindi magsasabi ko nga sa kanina, hindi magtatapos ang ating pag-learn sa loob lamang ng school. But, kahit tapos na tayo sa ating pag-aaral, learning is consistent, continuing. Like, nagpapatuloy pa din ang panghabang buhay ang learning. Flexible. So, dapat ang teacher, she or he must be flexible. Creative problem solver. Critical thinker. Has a passion for excellent teaching. High emotional quotient. So, ito yung has a passion for excellent teaching. So, meron ka pa nito. Do you have a passion ang pagtuturo? Meron ka bang passion? Meron ka bang patient sa pagtuturo? Like, hindi kasi pwede na wala tayong patient. Because as a 21st century teacher, hindi natin pwedeng i-embodied ang mga pamamaraan ng pagtuturo noong una pang panahon. Nasasabihan lang tayo ng ating mga teacher na nasa dulo ka lang ng ballpen ko. Because today, as a 21st century teacher, kailangan nating maging iba. Okay? Dapat hindi natin tatakutin yung ating mga estudyante. Hindi natin sila iti-trigger. Hindi na dapat we are the
problem solver. Hindi tayo magbibigay ng problema sa ating mga estudyante. Okay? High emotional quotient. So, dapat marunong tayong umintindi sa ating mga estudyante. Kasi hindi natin alam kung ano ang pinanggagalingan ng ating estudyante. Hindi natin alam kung ano yung mga nangyari sa ating mga estudyante. We don't know their life, di ba? So, sa teacher, dapat ganito tayo. Ito yung ating characteristic. Hindi man natin masasabi na agad-agad, pero kailangan habang estudyante pa lang tayo ng mga future educator, dapat inaalam na natin kung ano nga ba ang isang characteristic or ano ang characteristic ng isang 21st century teacher. Okay? So, critical thinker. So, dapat meron kang magandang pag-iisip pagdating sa pagtuturo, pagdating sa yung estudyante. Okay? So, ganun yun ang characteristic ng isang teacher. So, kung magti-teacher ka, dapat ibahin mo. Okay? Dapat maging inspirasyon ka, hindi konsumisyon ng isang estudyante. Okay? Ganun yun ang pagiging teacher. Ang teacher, hindi mo kailangang i-level mo ang estudyante mo sa'yo. Okay? Iba-iba po ang level ng estudyante. Okay? Kaya, hindi huwag mong sabihin sa mga estudyante mo, gusto ko na kailangan ma-level niyo ang standard ko. Hindi ganun. Okay? Luma na yan. We are a 21st century teacher na. Okay? So, we have here the common 21st century technology tools for learning. So, we have here the affinity groups, blogs, e-portfolio, hypertext, podcast, Wave 2.0, MySpace, Second Life, Semantic Wave, and Webkin. So, ito yung mga tools para magagamit ninyo sa learning, lalo na sa mga teachers, or kahit sa mga estudyante, you can use this one. So, kung magre-report ka mo, and also podcast, so, ito yung mga tools for learning. Dito, makikita ninyo, marami kayong mali-learn. Sa vlogs, may mga natuturo din kung ano yung mga pamamaraan ng pagtuturo. Okay, ito yung mga tools. Okay, 21st century education. So, the concept of 21st century education signifies a fundamental shift in how we approach learning, teaching, and overall educational experience. So, it acknowledges the rapid pace of technological advancement, globalization, and societal changes that define the contemporary world. So, educational signifies the fundamental shift in how we approach learning and teaching. So, yun yung focus ng 21st century education is to signify higher order thinking skills. Cognitive, dapat higher cognitive skills ang dapat ang estudyante natin, they are literate. So, ito dapat marunong na sila gumamit ng technology. Diba? Ito yung focus ng 21st century. Ng estudyante, dapat marunong na magamit ng technology. Marunong siya sa kanyang pagbabasa. Ano bang pamamaraan ng pagbabasa? Then, dapat mabihasa o ma-enhance ang ating mga estudyante. Dito. So, ito yung konsepto ng isang 21st century education. It signifies a fundamental shift in how we approach learning, teaching, and overall educational experience. Okay? So, the term 21st century learners refers to students who are equipped to thrive in the rapidly evolving and interconnected world of 21st century. So, when we see 21st century learners daw, it refers daw sa isang estudyante that these students, like, they have or they possess a unique set of skills, knowledge, and attributes that distinguish them to be a 21st century learners, and from previous generation and prepare them for the success in a digital age. So, ito yun silang mga estudyante. So, this exploration will delve in the defining characteristic of 21st century learners, examining the skills they possess, the mindset they embodied, and the implication for education and society as a whole. So, ito yung 21st century, yun yung mga estudyante that they have or they possess a unique set of skills. No? They know how to use technology.